Sino po sa inyo dito mag-a-agree, worship pa lang, talagang bumaba na yung presensya ng Panginoon? Taas po ang kamay. Amen. Alam ko po na medyo malamlam ang araw na ito, no, ang paligid ay makulimlim, tama po ba? Pero pwede po ba kung makiusap, walang matutulog? Sabihin mo sa katabi mo, huwag kang matutulog, may sasabihin si Lord. Amen? May sasabihin po ang Panginoon sa atin, nasa bagong series po tayo ng ating pong April na able to accelerate. No, naniniwala po tayo that the Lord will give us acceleration. No, pag-usapan po natin ito entitled spiritual acceleration. Ano po ba itong acceleration po na ito? Sabi po ng dictionary, acceleration is the act of process of moving faster or happening more quickly. Alright? So usually, ang term na acceleration, nadidinig po natin sa sasakyan. Tama po ba? At doon sa mga mananakbo, yung mga runner, naririnig natin yung word na acceleration. Bakit po may acceleration? Dito makikita natin, paano ba mapapabilis ang takbo ng isang sasakyan? Kamusta yung speed? Kamusta yung momentum ng isang sasakyan, not only yung sasakyan, as well as yung isang mananampalataya na lumalakad sa Panginoon, gaano ka na ba kabilis? Gaano na po ba kalayo yung narating natin? How's our speed? Kamusta po yung ating bilis ng pagtakbo sa pananampalataya? Sino po sa inyo mag-a-agree sa akin sa umagang ito, Christians, we Christian, we need to accelerate. Taas po ang kamay. Kailangan nating mag-grow sa madaling salita. We need to grow. We need to what? We also need to cause others to grow. Kailangan po natin na magamit din tayo ng Panginoon na mag-grow yung mga taong nakapaligid po sa atin. Can I hear amen on that? Sa isang baterya po in a car, pag 5 years na yan, yung baterya ng sasakyan, tama po ba sa lahat ng mga may sasakyan? Sometimes hindi pa nga umaabot ng 5 years, kailangan ng palitan ng battery. Hello? May kausap po ba ako ngayon? 5 years, makikita natin yung baterya wala nang pakinabang. Can I hear amen on that? Whatever the reason, a dead battery is one of those automotive problem that is quite easily remedied. Madali po yung remedyohan. Bakit? Madaling remedyohan. Totoo po ba kapag yung auto na dead bat, kailangan lang po yung i-series? Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kapag halimbawa pansamantala, kailangan mo yung i-charge. Tama po ba? Manghihiram tayo ng baterya sa iba. Bigyan ko kayo halimbawa, papunta po kami ng North Sagaray, nung wala pa pong sasakyan ng North Sagaray, motor lang po ang gamit namin. So ako malaki, si Amon malaki. Ang daddy lang namin ang maliit sa gitna. So si Amon nasa unahan, nasa likodan po ako. Na pagdating po dito, somewhere in namatayan po kami ng baterya. So kailangan po naming mag-charge. Kailangan po naming magpasiri sa ibang motor. Siyempre, ang gagawin mo, magwe-wait ka ng dadaan na motor. Tama po ba? Para makiusap, pwede po ba? Makasiris kami. At kung ikaw ay mapalad, meron siyang gamit, meron siyang cable para pagdugtungin yung positive and negative. Tama po ba? Paano kung wala? No? Sa buhay ng bawat isa po sa atin, may mga pangyayari po sa atin na dumadating po tayo sa point ng buhay natin that sometimes we are drained. Sino aamin? Taas ang kamay. Lahat ng umaamin, palalakasin ng Panginoon. May mga sitwasyon po tayo na nadidrain po tayo, nadidead bat tayo. No? May mga pangyayari sa atin, wala tayong energy. Tingnan mo nga yung mukha ng katabi mo, mukha bang walang enerhiya yan ngayon? Sabihin mo sa katabi mo, meron naman po. Meron ako, ha? Tama? Our spiritual batteries get drained. No? Depleted from time to time. The symptoms is vary, but are similar. Pag tinignan mo yung katabi mo, ay parang hindi lang naman pala ako nag-iisa. 2 pala kami o 3 pala kaming nadi-dead bat. Nararanasan po ba natin yon? Nararanasan natin sa buhay natin itong mga sitwasyon po na ito. And sometimes, prayer becomes a difficult duty kapag nandun tayo sa sitwasyon na yon. Why? Because we are drained. Why? Because we are, alam niyo po yon, we feel empty. Kasi nararamdaman po natin na para bang kailangan po natin ng kalakasan.
At yung pag-aalinlangan ay nakakubli sa paningin po natin na hindi nakikitang presensya na nag-aalis ng ating kapayapaan. Totoo po ba? Wala namang nakakakita ng nagtatanggal ng kapayapaan mo? Wala pong nakakakita. Na minsan di natin namamalaya, nag-aalis din not only ng ating kapayapaan, as well as nagtatanggal ng ating ng tulog natin. Sometimes sa gabi di ka makatulog. Sino po sa inyo inabot ng 1:00, 2:00, gising pa din? Taas po ang kamay. Nararanasan po natin yan. Kagabi, kami po ni Amon, nagdrama po kaming dalawa. Umabot po kami ng 12:00, nag-iiyakan kami mag-ina. Marami akong sinabi sa kanya, nananak, sabi kong ganon, nakakahiya kasi nanay mo pastor. Pagkatapos ganyan yung nangyayari, ganito. To make the long story short, nag-iiyakan kaming dalawa. At dumating ako doon sa realization na para bang, sa totoo lang, kung ikaw anak napapagod, ang mami napapagod, mas lalong napapagod. Tapos pinapaintindi ko sa kanya, yung sasabihin ng iba sa'yo, it reflects us as your parents. Kami, magulang mo, ay napapahiya kapag every time na ikaw ay may mga bagay na hindi magandang ginagawa. Tapos hanggang sa na-share ko sa kanya, ito sitwasyon natin. Hindi ka pwedeng gumastos sa halaga na dapat ganito kasi ito lang yung pera natin every month. Hindi ka pwedeng magpabili ng mga bagay na hindi natin kaya. Sa ngayon, kasi si mami hindi na nagtuturo. Yun yung sinasabi ko sa kanya, I was crying, iyak ako ng iyak. Alam niyo po, sabi ni Amon sa akin, alam mo mami, sabi niyang ganon, huwag kang mawalan ng pag-asa. Sa kanya ko narinig, huwag kang mawalan ng pag-asa kasi nandito pa kami, andito pang anak mo at nandito pa yung daddy ko. May anak ka pa at may daddy ka pa. Alam niyo po, habang kausap ko si Amon, umiiyak siya. Sabi ko sa kanya, basta Amon, pag ang mami nawala sa mundong ito, kasi di natin alam kung umabot po kami sa ganon. Kapag ang mami nawala sa mundong ito ng mas maaga, ang gusto kong sabihin sa'yo, bahala ka na kay daddy, mahalin mo si daddy, irespeto mo si mamita, irespeto mo si daddy at yung mga nakakatanda sa'yo. Huwag mong kalilimutan yan pag nawala si mami. Biglang umiyak ng pagkalakas-lakas na parang biek. Dumapa. Pagkatapos, ayokong mawala ka. Mami, ayoko ka mauna. Tapos maya umupo siya at pagkasabi niya, habang nakaupo siya, naka-angel seat siya, Panginoon, sana po raptured na lang pag nawala kaming lahat. Hindi po ako papayag na mauna, mami ko mauna, daddy ko. Sana po raptured na lang po kami. Nagmamakaawa ako sa'yo, sabay-sabay na lang po kami. O diba yung drama namin, umabot po, sa sabay-sabay na lang daw po kaming mawawala sa mundong ito. Alam niyo po, pagkatapos siyang umiyak, okay ka na? Opo, mami, gumaan. Opo, mami. Ikaw, mami, gumaan yung pakiramdam mo? Oo, gumaan. Pero parang kulang pa. Umiyak po ulit siya. Sabi ko sa kanya, sige, pwede tayong umiyak. Okay lang umiyak. Sino po mag-a-agree po sa akin? Okay lang umiyak. Hello? May kausap po ba ako ngayon? Sometimes, yung panalangin natin, alam niyo po yun, parang hanggang ngayon, bakit hanggang ngayon wala pa din yung panalangin natin? Kapag dumating po tayo sa oras na ito, pagka halimbawang may dumadating tayo sa sitwasyon na parang pagod na tayo, sometimes papunta natin ng church, pagtungtong natin sa simbahan, pagdating ng awitan, tumutulo ang luha mo. Bakit tumutulo ang luha mo? Dahil ba nasasaktan ka lang? Bakit tumutulo ang luha mo? Dahil ba may problema ka lang? Tumutulo ang luha mo kasi alam mo na sa kabila ng mga sitwasyon na pinagdadaanan mo, tapat ang Panginoon at hindi siya nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Can I hear amen on that? And those times in life, when the experience and those symptoms and more, there is a story in the Old Testament na very helpful na magpapaalala sa bawat isa sa atin na lahat po tayo dumadaan sa sitwasyong hindi maayos at hindi maganda. That even the men and women of God, they are experiencing troubles in their lives, but they are silent. They are experiencing yung painful moment ng buhay nila, yet lumalaban araw-araw sapagkat naniniwala sila na sa kabila ng kanilang mga pinagdadaanan, sila ay mga mananagumpay sa kamay ng ating Diyos na buhay. Can I hear amen on that? Hello, may mga kausap po ba ako ngayon? The story that we are going to talk about is the story of the life of Elijah. Siya po ay isang propeta na ang spiritual na baterya niya ay pinalabas lang naman
ng isang mahusay na panahong espiritual na pagharap niya ng alin? Nung pagharap po nitong lingkod ng Panginoong ito, nung binigyan siya ng Diyos ng isang malaking tagumpay sa harap ng buong kapulungan ng mga paring pagano at mga pinuno ng bansa. Ang story po natin ay matatagpuan sa Unang Hari 18:25 to 39. Tatayo po tayong lahat bilang pagbibigay galang sa pagbasa ng salita ng Panginoon sa umaga po na ito. Babasahin niyo po ang verse 25. Ako po ang verse 26, alternate po nating basahin. Ako po muna po pala. Okay, 25 po sabi dito, sinabi naman ni Elias sa mga propeta ni Baal, sapagkat kayo ang marami, pumili na kayo ng isang toro at ihanda na ninyo. Pagkatapos, tawagin ninyo ang inyong Diyos, ngunit huwag ninyong sisindihan ang kahoy. Verse 26 po, 1, 2, ready, begin. Kinuha nga nila ang isa sa mga toro at hinanda ito. Mula sa umaga hanggang tanghali, tinawagan nila si Baal. Baal! Baal! Pakinggan mo kami! Sigaw nila. Samantalang pasayaw-sayaw sa paligid ng altar na itinayo nila. Ngunit walang sumasagot. Verse 27. Nang katanghalian ay hinamak na sila ni Elias. Hinamak sila ni Elias. Sabi niya, lakasan pa ninyo. Isa siyang Diyos, di ba? Baka nagbubulay-bulay pa siya. O kaya na may nasa palikuran. Imagine niyo po sabi ni Elias, baka mamaya nasa CR. O baka kaya na may pinuntahan lang. May pinuntahan lang. O baka natutulog, kaya kailangan gisingin. Verse 28, 1 to ready, begin. Ang kanilang mga sarili sa pamamagitan ng kutsilyo, hiniwaan po nila yung sarili nila. Hiniwaan nila yung kanyang sarili para alin? Para, tawag dito, para sila ay alin? Pakinggan ng Diyos. Verse 29. Patuloy silang nagsigawan at nagungulan hanggang inabot sila ng hapon. Ngunit wala pa ring tinig o anumang sagot. Verse 30, 1, 2, ready, begin. Nagsalita si Elias sa buong bayan. Dumapit kayo sa akin at nagsilapit ang lahat. Inayos niya ang altar ni Yahweh na matagal nang gumuho. Verse 31, kumuha siya ng 12 bato, katumbas ng bilang ng mga lipi ni Jacob, na binigyan ni Yahweh ng pangalang Israel. Verse 32, ang mga bato'y ginawa niyang altar para kay Yahweh. Pinaligiran niya iyon ng isang kanal na maaaring maglaman ng 2 baldeng tubig. Isinalansan niya ang mga kahoy, kinatay ang toro at ipinatong sa kahoy. Pagkatapos, sinabi niya, kumuha kayo ng 4 na bangang tubig at ibuhos sa handog at sa kahoy. Ganun nga ang ginawa nila. Verse 34, 1 to ready, begin. Buhusan pa ninyo, sabi ni Elias, at binuhusan nila, isa pang buhos, utos ni Elias. 3 beses nga nilang binuhusan ang handog hanggang sa umagos ang tubig sa paligid ng altar at umapaw sa kanal. Verse 36, nang 3 na ng hapon na siyang oras ng paghahandog, tumayo si Elias sa harapan ng altar at nanalangin. Yahweh, Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob, patunayan po ninyo ngayon na talagang kayo ang Diyos ng Israel at ako ay inyong lingkod. At ginawa ko ang lahat ng ito sapagkat ito ang iyong utos. Verse 37, 1 to ready, begin. Pakinggan po ninyo ako, Yahweh, upang malaman ng bayang ito na kayo lang ang Diyos, nais ninyo silang magbalik loob. Verse 38, nooy di nagpababa ng apoy si Yahweh at tinupok ang handog, ang kahoy at ang bato at lupa sa paligid. Pati ang tubig sa kanal ay natuyo. Verse 39, sabay-sabay po nating basahin. Nang makita ng mga tao ang nangyari, nagpatira pa sila at sumigaw, si Yahweh ang Diyos, si Yahweh lang ang Diyos. Pinagpala po ang pagbasa ng salita ng Panginoon. Tayo pong lahat ay yuyuko at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat.
Salamat, Panginoon, sapagkat dinako mo kami sa lugar na ito upang kami po ay muling mag-aral. Ang aming panalangin, Banal na Espiritu, patuloy mo kaming pakalinisin sa iyong harapan. At dalangin po namin, Panginoon, as we study about your word, wala pong ibang pangalan na mapaparangalan maliban sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Holy Spirit, take charge today. May your name be honored and lifted up. In the mighty name of Jesus, and everybody say, Amen and Amen. Pwede po ba nating palakpakan ng Diyos ng pinaka-the best clap of praise sa Panginoon sa oras po na ito? At tayo po ay makakaupo sa presensya ng ating buhay na Diyos. Glory to God. Sa kwento po na ating binasa, makikita po natin kung paano pinagtagumpay ng Diyos si Elijah. Can I hear amen? Ibinigay ni Elijah yung kanyang 100% sa pakikipaglaban. Ibinuhos niya na yung lakas niya. No? Binigay niya na yung buo niyang lakas. Bakit? Gusto niyang masunod ang Panginoon. Kasi yung bagay na ginawa ni Elijah, yun po ang pinagawa ng Diyos sa kanya. Gaya sa bawat isa po sa atin, gaya sa karamihan, binigay na po ba natin yung ating 100%? Hello, may kausap po ba ako ngayon? 100% na po ba yung binigay natin sa pakikipaglaban sa ating iba't ibang mga sitwasyon? Dumadating po tayo sa pagkakataon na, alam niyo po ba yon, kagaya po ni Elijah. Si Elijah po, pinagtagumpay ng Panginoon. Pero si Elijah, even though pinagtagumpay ng Panginoon, right after, nung binasa nating passage, pinakita po doon that even Elijah experienced yung tinatawag na spiritual drain. Naranasan po niya na siya po ay madrain spiritually. Naranasan po niya na siya po ay gusto nang bumitaw. Gusto niya nang mapagod. Ayoko nang magpatuloy. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, kakatapos lang ng tagumpay na binigay ni Yahweh sa kanya, pero ang bilis niyang nakalimutan. Kasi pagdating ng 1 King 19 verse 4b, eto na po yung mga mensahe ni Elijah. Eto na po ang sinasabi ni Elijah. Ano sabi ng 4b? Yahweh, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Mabuti pa pong mamatay na ako. Anong pinagmumulan po ng kwentong ito? Anong pinagmumulan ng mga salitang ito ni Elijah? To give us background po kung ano po yung nangyari, no? Si Elijah po pinagtagumpay ng Panginoon. At doon sa pagtatagumpay na binigay ng Diyos sa kanya, no? Napatay po ni Elijah, pinatay talaga ni Elijah. At dahil na rin sa utos, no, ng Panginoon, at ganun nga naman po sa kanila sa Bible, sa Old Testament, para pagtagumpayan mo ang isang lugar, kailangan kung sinasabi ng Panginoon, patayin mo sila, papatayin mo sila for you to be able to win in the battle. At ganun po yung ginawa ni Elijah. Pinatay ni Elias yung mga propeta ni Baal. Yung mga propeta na sumasamba kay Baal. Ganun po yung nangyari. Kaya nga po, pagdating ng verse 10, ang sabi ng Bible, ito yung kanyang mga salita. Sumagot si Elias, Yahweh, Diyos ng makapangyarihan sa lahat, ikaw lang po yung pinaglilingkuran ko sa tanan ng buhay ko. Subalit sinira po ng bayang Israel ang kanilang kasunduan sa inyo. Winasak nila ang inyong mga altar. Pinatay ang inyong mga propeta. Ako na lamang ang natira at pinaghahanap nila ako upang patayin din. Ang nagdala po kay Elijah, kay Elias para matakot, yung banta ni Jezebel, ni Reyna Jezebel. Bakit? Sapagkat yung asawa ni Reyna Jezebel na si King Ahab, nagsumbong sa kanya, at ang sumbong ay ganito, pinatay ni Elias ang lahat ng mga propeta ni Baal. Kaya si Jezebel po, nagpadala ng isang sugo na magsasabi po dito kay Elijah ng ganito. Ito po ang laman ng sulat. Patayin sana ako ng Diyos kung hindi ko gagawin sa iyo sa ganito ring oras ang ginawa mo sa mga propeta. At pag binasa po natin yung verse 3 ng passage po, natakot po si Elias na mamatay. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, natakot siyang mamatay para sa kanyang buhay. Kaya ang ginawa po ni Elias, tumakas. Saan nagpunta? Sa lugar ng Beerseba. Nung pumunta siya sa lugar ng Beerseba, particularly sa lupain ng Judah, kasama ng kanyang mga utusan, iniwan niya doon yung kanyang mga utusan. No? Mga magulang at mga kapatid, sino po aamin dito? Pag may mga pagkakataon sa buhay natin na dumadaan po tayo sa mga painful situations, sometimes gusto nating takasan. Hello? May kausap po ba ako ngayon?
Sometimes, pag dumadaan tayo sa mga problema ng buhay nating kakapusan, pag dumadaan po tayo sa problema ng health problem, gusto nating alisan. Gusto nating sabihin, Lord, pwede po ba? Bukas ng umaga, wala na ako para hindi ko na nararanasan yung nararanasan ko ngayon. Sino po sa inyo ang amin? Minsan pinanalangin mo na yan sa Panginoon, taas po ang kamay. Salamat po sa mga umaamin, no? Pinanalangin nyo na po ba yan? Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, si Elias natakot siya. Sa oras na ito, gusto pong ipaalala sa atin ng ating Panginoon na inaalaw niya ang problema at pagsubok para maranasan po natin yung tinatawag na spiritual acceleration. For us to be able to grow, for us to cause other to grow, dinadala tayo ng Panginoon sa mga sitwasyon na hindi maganda para ang ating pong pagtitiwala ay hindi nananatili sa ating mga kakayahan, kundi nananatili sa ating buhay na Diyos. Kung nag-a-agree ka dyan, papalakpak ang mga kamay na yan para sa Panginoon. Sa buhay ng bawat isa, may mga pagkakataong ang dali nating makalimot. May mga times na kakatapos lang, pinagtagumpay ka ng Panginoon dito sa bahagi ng buhay mo na to, ang bilis mong nakalimutan niyon. Because we are focused on the painful moment. Because we are focused on the negative side ng ating mga buhay. Sometimes, mga magulang at mga kapatid, the reason of our spiritual batteries na di-discharge, una, sometimes pera. Sino mag-aamin? Pag wala na yung pera, discharge na battery niyan. Lalo yung mga nanay. Malungkot na yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sometimes yung health. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Yung bang kapag ikaw ay nagkasakit, ang mangyayari sa'yo, ang tendencies po natin, ang gagawin natin, Lord, bakit mo naman ako binigyan ng sakit? Tama po ba? Nagsi-self-pity tayo. Sometimes, yung spiritual batteries natin na di-discharge because it can be a major life transition sa buhay natin. May mga bagay na pinagdidesisyonan ka ngayon, na kailangan mong i-consider yung mga ibang mga kasama mo sa pamilya. Or may mga bagay sa buhay natin na may pinagdesisyonan ka ngayon na kailangan mong mag-step of faith. Ano pa po yung mga major transition natin? Kakakasal lang niya pero wala pa lang siya sa trabaho. O kaya naman, manganganak na siya pero wala pa rin silang pagkakakitaan. O pwede natin yung major transition ng buhay po natin, mag-aaral na sa college yung anak ko. Sino po sa inyo may pag-aaralin na sa college? Taas po ang kamay. Nag-iisip ka, paano makaka-sustain yung kinikita mo? Paano ko itutuloy na pag-aralin itong anak ko na to? Lahat po ng iyan, sometimes, nagpapadrain ng ating spiritual na baterya bilang mga tao at bilang mga mananampalataya. Sino po mag-a-agree sa akin, even mananampalataya, nadidrain? Taas po ang kamay. Nadidrain. Alam niyo po yun? Totoo po ba may mga pagkakataon na hindi natin naiintindihan ng pangyayari? May mga sitwasyon na nakakalimutan agad natin yung ginawa ng Panginoon in the past. Kaya eto ngayon tayo, hinaharap po natin ngayon yung panibagong araw ng buhay natin na nakikita natin parang ang layo-layo ng Panginoon. But brothers and sisters in Christ, pinapaaralan lang ng kwento po ni Elijah that even the man of God, naranasan niya yung spiritual drain. Umiyak din siya sa Panginoon. Bakit? May nagtatangka ng buhay niya. Ipinapaalam ng Reyna Jezebel na siya po ay alin, na yung ginawa niya doon sa mga propeta ni Baal ay gagawin din sa kanya. That's why nagtago siya. No, sa buhay ng bawat isa sa atin, minsan mas gusto-gusto nating magtago. Mas nilalayo natin yung sarili natin sa mga taong nakapaligid sa atin. Kasi ang thinking natin, pag nilayo natin, ayaw natin silang maapektuhan ng mga pinagdadaanan natin. Not because, wala tayong pakialam sa iba. But simply because ayaw nating ipakitang nangihina tayo. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Ayaw nating ipakitang umiiyak din tayo. Ayaw nating ipakita na para bang dumalaban ka, may silent battle ka, pag tinignan kanila dahil pastor ka o dahil lingkod ka ng Panginoon, ayaw nating ipakita sa kanila na nandun tayo sa mga problema ng buhay natin at sila ay hindi mai-encourage pagka sila ay tinignan nila tayo. Totoo po ba ganun po ang nangyari sa atin? Nilalayo natin ngayon ang ating mga sarili. Sa mundo po na ating ginagalawan ngayon, pag po tayo sobrang pagod na, those times ng buhay po natin, we need a common need. Lahat po tayo, kailangan po natin ng common need.
We need an encourager. Taas po ang kamay. Lahat ng nangangailangan ng encourager. Taas po ang kamay. Nangangailangan ka po ba ng tao na magtatapik sa'yo? Nangangailangan tayo ng mga taong pwedeng mapagkwentuhan. Alam niyo po kagabi, inabot nga po kami ng 12:00 ni Amon. Dahil wala akong mapagkwentuhan, I was crying talaga. Na dapat hindi ko sinasabi kay Amon dahil 10 years old pa lang siya. Pero habang sinasabi ko sa kanya, umiiyak ako. And I'm so desperate. I was crying sa Lord. Sabi niya, kaya nga yung mga katagang, Mami, huwag mong kakalimutan, may anak ka pa. Huwag mong kakalimutan, may asawa ka pa. Parang ang nagsasalita. Parang yung preaching ko, sinasabi ni Amon, Mami, huwag mong kakalimutan, may anak ka pa. May mga tao pang nasa paligid mo, marami pa kami nagmamahal sa'yo. Why? Sabi ko nga, Lord, ano ba yan? Yung preaching ko, ako unang tinamaan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? We felt that way. Sometimes hindi mo maintindihan. Sometimes may mga bagay na gusto kong ipaglaban, pero dahil mahal mo ang Panginoon, hindi mo nalang paglalaban. Lord, sige, mahal kita. Sometimes may mga bagay ka na gustong i-insist sa sitwasyon mo. Pwede mong sabihin, pwede kang makipag-bargain, pero hindi mo gagawin kasi bakit, Lord? Ayoko kasing magtiwala sa tao. Kung ang panggagalingan lang ng pagpapala ko tao, hindi na lang. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Kung ang panggagalingan ng pagpapala ko, Panginoon, ay hindi magmumula sa'yo, kundi sa paraan na ginawa ko para makuha ko, hindi na lang. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Pwede naman. Pero hindi mo ginagawa kasi bakit? Ang pananampalataya at ang paglakad natin sa Panginoon ay pananampalatayang nagsasabi sa Diyos na, Lord, naniniwala ako, iba ka pag ikaw ang trumabaho. Iba ka, Panginoon, pag ikaw ang nagbigay. Kasi pag ako ang gumawa ng paraan, for sure, less lang yan, ang konti lang yan. Hello? May kausap po ba ako ngayon? No? Tragically, nabubuhay po tayo sa mundong baliktad. Bakit ko po nasabi? In Isaiah 5 verse 20, evil good and good evil. Putting darkness for light and light for darkness. Putting bitter to sweet and sweet for bitter. Ano po sabi ng Bible? Kawawa kayo, mga baliktad ang isip. Ang mabuting gawa, minamasama. At minamabuti naman, iyong masama. Ang kaliwanagan, sabi ng Bible, sabi nga ang kaliwanag ay ginagawang kadiliman. At ang kadilimay itinuturing na kaliwanagan. Sa lasang mapait, ang sabi, matamis. O kamusta lasa? Matamis ba? Mapait? Ay, matamis kahit na mapait. Tama po ba? Yan ang mundo. Sa lasang matamis, ang sabi ay mapait. Naranasan po natin bilang mga mananampalatayang Kristiyano na tayo po ay kutsain. Amen, amen. Sino po sa inyo kinukutsa? Taas po ang kamay. Pasimba-simba ka pa naman. Wala naman nagbabago sa'yo hanggang ngayon na may bisyo ka pa din. Pasimba-simba ka naman. Walang nagbabago sa'yo hanggang ngayon magagaliting ka pa din. Totoo po ba? Punong-puno po tayo ng panghusga. Hinuhusgahan tayo base lang sa nakita nila. But deep within, yung buhay natin at yung pagkatao natin, kung paano tayo tinitignan ng Panginoon, they don't even know. And they don't even care. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Hindi nila alam yung battles natin. Na araw-araw, umiiyak sa Panginoon at kung may naiinis sa sarili natin, pag gumagawa tayo ng mga bagay na mali, tayo. Totoo. Hindi po tayo mga perpektong tao. Pero isang bagay lang na napatunayan natin sa Panginoon na kahit na ginaganon tayo, alam niyo po yun, nagpapatuloy pa rin tayo kasi maliwanag sa atin kung sino ang tumawag po sa atin. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Bakit ko po sinabing binabaliktad yung mga bagay? May maraming mga tao na kapag nagsalita halimbawa, ang totoong nagmamalasakit magsasabi ng may pagmamahal. Kahit masasaktan ka. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Sa mundong ito, kung sino nagsabi ng masakit, nagagalit tayo. Pero the truth is, maliwanag po ang Biblia. Kung yung taong niyon sinasabi sa'yo para tumama ka, hindi lang para pagtripan ka, kaya niya sinasabi kasi gusto niya na maging maayos ang buhay mo. Mga magulang at mga kapatid, mahalin natin yung mga taong gagawin tayong, mag-straightforward siya ng mga sasabihin niya sa atin. Bakit? Walang palabok. Walang paganda. Bakit? Kasi kapag ang minahal mo lang, yung mga taong pinapaganda yung tenga mo, I wanna tell you, hindi ka niyan dadalhin sa pagkataong gusto ng Diyos sa buhay mo. Bakit? Kasi sasabihin lang sa inyo, sige, pagpatuloy mo lang yan, maganda yan, okay lang yan. Pero when people rebuke you, magpasalamat po tayo. Hindi maganda
yung mga nararanasan natin, but how do we respond sa mga sitwasyon po natin? In Hebrews 10 verse 23 to 25, dito tayo magpo-focus. Pastora, nasa introduction pa lang po kayo. Wag po kayo mag-alala, maiksi lang po yung preaching ko. Sabi po ng verse 23, let us hold tightly without wavering to the hope we affirm. For God can be trusted to keep His promise. No? Yes, may mga sitwasyong di maganda. Yes, maraming pagsubok at problema. Pero sabi ng Bible, wag daw po tayong mag-alala sapagkat ang nangako po sa atin ay tapat. Sabi po sa Tagalog, magpakatatag tayo sa ating pag-asa at wag nang mag-alinlangan pa. Sapagkat tapat ang nangako sa atin. Pwede bang gisingin mo yung katabi mo, sabi mo, tapat si Lord. Tapat si Lord. Ang number 1 point po sa passage na ito, hold tightly to our hope. No? Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Mag-asa tayo sa Panginoon. Yes, nakakapagod. No? Let us hold fast the confession of our hope without wavering. Pag sinabing without wavering, hindi tayo basta-basta naaanod. Hindi tayo basta-basta nadadala ng hangin. Kasi bakit? Hindi naman ang tao ang nangako sa atin. Ang nangako sa atin, walang iba, kundi ang ating Diyos na buhay. For He who promised is faithful. Amen? No? Si Lord ang nangako sa atin. This means that we are able to, what? To do intentionally, maintaining and holding unto something. Kung may panghahawakan ka lang sa Panginoon, panghawakan mo na yung pag-asang nilagay ng Diyos sa ating pong mga buhay. Kapag ang tao ang nangako, mapapako. But salamat, buti na lang si Lord ang nangako. Amen? Sabi mo sa katabi mo, buti na lang si Lord nangako sa akin. Amen? Glory to God. No? Wag nating anuhin yung pag-asa natin. Our hope is not found in a friendly society, nor it found in any external circumstances, but rather, it is found in our confession. Ang ating pong pag-asa, hindi matatagpuan sa isang magiliw na lipunan. O dito ka, in ka sa amin, belong ka sa amin. Hindi daw po doon nagmumula yung ating pag-asa. No? Hindi rin po ito matatagpuan sa panlabas na kalalagayan. No? Kapag mayaman, may pag-asa. Pag mahirap, wala ng pag-asa. Hindi po ganon. No? Ngunit ito po ay matatagpuan sa ating pagiging matapat. Sa ating pagiging matapat sa ating Diyos na buhay. Can I hear amen on that? Amen. What is our confession? We confess the gospel of Christ. What is our confession? Our confession is that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Yun yung confession mo. Wala nang ibang Diyos sa buhay mo maliban sa ating Panginoon. Naalala ko lang yung isang awit, sabi ng awit, my hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. Totoo po ba? We are told not to lose hope. Bakit? Kasi binayaran na ng Panginoon 2,000 plus years ago yung ating yung ating buhay. Binayaran na ng Panginoon. Para ikaw ay mabuhay, kinailangan niyang mamatay. Para tayong lahat ay magkaroon ng pag-asa, kinailangan niyang gawin ang pinakamainam at yon ang ibigay ang kanyang nag-iisang buhay. Mga magulang at mga kapatid, we are told not to lose hope, nor waver, because He who promised is faithful. He who promised is faithful. Anumang sinimulan ng Diyos, tatapusin niya sa buhay mo. Huwag ka lang mainip. Maraming pagkakataon sa buhay ng bawat isa sa atin, we are alam niyo po yun, impatient. Lord, ang tagal. Lord, ba't naman ganon? Pero alam niyo po, mga magulang at mga kapatid, huwag ka mainip. Sapagkat ang Diyos na nangako ay tapat. We have no idea what will happen today and tomorrow. Wala tayong idea. We do not know if things will get worse or will get better. But one thing is for sure, God is faithful. Uncertain ang mundong ginagalawan natin. When you are at work, that's uncertain.
When you are inside the family, that's uncertain. Wala namang, sometimes walang harmonious relationship. When you are in the school, uncertain. Walang kasiguraduhan. But one thing is for sure, and this is very true, the God that I am serving and the God that you are serving is faithful and true God. Maaaring dumadaan tayo sa sitwasyong hindi maganda, pero tapat ang Diyos na nangako sa atin. Pinapaalala ng Lamentation 3 verse 23, yung steadfast love ng Lord sa buhay natin. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. Ano kasunod? They are new every morning. New every morning. Great is thy faithfulness, O Lord. Great is thy faithfulness. Great is thy faithfulness. Sabi sa Tagalog, ito'y laging sariwa, bawat umaga. Katapatan mo'y dakila. Katapatan mo'y dakila. Kung dakila ang Panginoon sa buhay mo, pwede po bang mga kamay na yan ay papalakpak ng malakas para sa ating Diyos na buhay sa umaga po na ito. The God that we serve is faithful. He is faithful. He will remain faithful. Number 2 points po tayo. Sabi po ng verse 24, let us think of ways to motivate one another to acts of love and good works. Ano po sabi sa Tagalog? Sikapin din nating gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal sa kapwa at sa paggawa ng mabuti. Kanina sabi natin sa verse 23, hold tightly to our hope. No? Panghawakan mo yung pananampalataya, yung pag-asa mo sa Panginoon. Pangalawa, ang sabi ng Bible, think of ways to motivate one another. Sa ibang translation ginamit, let us consider how to stir up one another to love and good works. Gisingin. Sabi mo sa katabi mo, gising. Gisingin. No? Huwag kang mag-atubili. Nagisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagtulong. Huwag kang mahiya kapag para sa kawang gawa. Huwag kang mahiya para sa paglilingkod sa iba. Kasi bakit? We are called, sabi ng Bible, to think of ways to motivate one another. Mga magulang at mga kapatid, tinawag po tayo ng Panginoon just to encourage one another, to motivate one another. Hindi po natin alam, bago pumunta yung kasama mo dito, kung ano pinagdadaanan nila. At may mga pagkakataon po iyan, paayaw na at pasuko na. At yung litanya po ni Elijah, maybe, hindi lang isang beses naging litanya yan ng katabi mo. Maraming pagkakataon. Kaya lang sa buhay nila, hindi nila masabi sa iba. Iniiyak sa Panginoon, na Lord, I am impatient. Ang tagal kasi. Lord, hindi mo alam kung gaano yung pag-aantay ko. Napapahiya na rin po ako sa iba. Wala pa rin akong trabaho hanggang ngayon. Lord, hindi mo lang alam kung gaano ang katagal yung pag-aantay ko kasi nandito pa rin ako sa sitwasyon na ayoko. Mga magulang at mga kapatid, hindi natin alam. But we need to be kind to every one of us right now. Maging mabait po tayo. Hindi mo alam, yung mga silent battles niyan, ang panalangin niya, Lord, pwede po ba bukas wala na ako? We do not know. At ang pinakamahirap, kapag nilulukap ka ng ibang tao, that you are very strong, but deep inside, you are crying out. At gusto makipaglaban. Alam niyo po mga magulang at mga kapatid, di natin po alam yan. That's why sabi ng Bible, think of ways to motivate one another. What are called to consider? We are consider how to stir up one another. I-consider mo kung paano mo palalakasin yung katabi mo. Pwede ba bibigyan ko kayo ng ilang segundo? Kausapin yung katabi mo, say something adjective na magpapalakas sa kanya.
sa umagang ito. Come on. Tinawag po tayo ng Panginoon, sabi ng Bible sa Tagalog, mag-udyukan kayo. Meaning, you push, push, push. Kaya mo yan. Kaya mo yan. Matatapos din yan. And the same word, I also said to myself, kaya mo yan. Matatapos ka din yan. Pag wala ng mga tao na tumatapik sa iyo at magsasabi sa iyo, matatapos ka din yan, tapikin mo sarili mo, kaya mo yan. Pansamantala lang yan. Hello, may kausap po ba ako ngayon? At yung panghuli, and I wanna end with this one. Sabi natin kanina, we need to hold to our hope. For you to be able to continue in the life that you have, panghawakan mo yung pag-asa mo sa Panginoon. Hold on it. So tight. Huwag bibitaw. Huwag mong bitawan. Kasi pag bumitaw ka, malalayo ka sa Panginoon. Pero buti na lang, marami pagkakataon, bumibitaw tayo sa Panginoon, si Lord kinukuha yung kamay natin. For the Bible said, no one can snatch you in the hands of the Lord. No one. Maaaring kakaw, dadating sa panahon na lalayo sa Lord. Pero si Lord, hahawakan pa rin yung kamay mo. So tight. At sasabihin ng Panginoon, dito ka lang, alam ko yung pinagdadaanan mo. Dito ka lang, kasi bago mo pa yan naranasan ko na yan. Even Jesus experienced betrayal. Even Jesus experienced painful event ng buhay niya. And those people whom He considered na makakasama niya dun sa mga painful moment ng life niya are those people who neglect Him, who betrayed Him, yet nagpatuloy ang Panginoon. I encourage you, brothers and sisters in Christ, look unto Jesus, the finisher and the perfecter of our faith. Siya na tumawag sa iyo. Siya ang magtatapos ng anumang mga bagay na sinimulan niya sa buhay mo. Hello, may kausap po ba ako kayo? Think of ways to motivate one another. Think of ways to strengthen the body of Christ. Think of ways na mag-stir up ng pag-asa niya. Think of ways na mag-stir up ng kapayapaan niya. Maybe inside the house, wala ng kapayapaan. Maybe in the relationship, sa kanyang asawa, sira na. But we Christian, when we do our part to motivate one another, I wanna tell you, wala ng Kristiyano na hihingi pa ng tulong sa hindi mananampalataya kasi doon pa lang sa kanyang alin. Sa kanyang mga circle na mananampalatayang kasama, natatapos na anuman ang kanyang pinagdadaanan. We need to be sensitive. Sometimes we do this, we make decisions in our lives, not sensitive sa kung ano ang mararamdaman ng iba. Mga magulang at mga kapatid, think of ways to motivate one another. Hindi demotion ang ibibigay mo sa tao. You need to promote them. You need to push them. You need to stir up yung pag-asa na meron sila. Sapagkat naniniwala po tayo na dapat those who refresh will be refresh others. Kung i-refresh ka, mga hawa ka. Kung nakaranas ka ng pag-asa, magbibigay ka ng pag-asa sa iba. Hindi yung ni-refresh ka, hindi mo na sila inabot, wala ka nang ginawa sa kanila. Think of ways to motivate one another. And the last point is, sabi po ng verse 25, and let us not neglect our meeting together, as some people do, but encourage one another, especially now that the day of His return is drawing near.
Sabi mo sa Tagalog, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon na nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon. Mga magulang at mga kapatid, we do not know until when. Hindi po natin alam kung hanggang kailan. Maybe I'm standing here in front of you, bukas pala ako wala na. Maybe some of you sitting there, no, pushing yourself to continue in the race that the Lord is giving you today. Pero sa susunod pala, ang promotion niya is very early. We do not know. Be kind. Be compassionate. Do something to strengthen up and stir up the body of Christ. And number 3, na point, be the church. Be the church. We are the church. I am the church. It's not about the building. It is you as Christian, is the church. You are the body of Christ. Lahat po tayo na naririto, tayo po ang church. Hindi po itong building na ito. Where does the stirring up to love and good works occur? Saan po nangyayari yung pagmamahalan? Saan po nangyayari itong mga bagay na ito? Nangyayari po ito inside the church. Inside in the fellowship. It occurs primarily through the local church. Nangyayari po yan dito when we meet together. Not neglect to meet together as if it is the habit of some. Hindi po ito yung kailangan magpa-check lang ng attendance because kailangan po ito sa SOD. No, it's not. Be intentional. Be intentional. Pagpunta ko sa church, kailangan makausap ako ng 5 tao na pwede kong mapalakas. Pagpunta ko sa church, kailangan may makausap ako na 5 tao na pag niyakap ko, mararamdaman niya yung pagmamahal ni Kristo. Pagpunta ko sa church, kailangan ng kausap ko, meron akong 7 tao na pagyakap ko sa kanya, sasabihin ko yung pag-ibig ng Panginoon. Church, be intentional! Hello? Be intentional! Kahit anong preaching ang marinig natin every Sunday, when we don't do it in application, useless. Be intentional. Bakit sabi ng Bible, you see, the day is drawing near. Malapit nang dumating si Lord. Malapit na nating makita ang Panginoon face to face. Do not mind yourself always. Wag laging sarili. We need to be the church to strengthen up the body of Christ. Be the church. Mga magulang at mga kapatid, may kausap po ba ako ngayon? Encourage one another. The Accelerating Church is committed to growth. Ang isang church, ang isang individual na tinawag na Christian, committed to grow. Committed to growth. Nagbabago yan, nag-change yan. Bakit? Katawan ni Kristo. Katawan ni Kristo. Body of Christ. So-called Christians. Hello, may kausap po ba ako ngayon? Be intentional. Be intentional for reaching other people. Wag nating hayaan na gayahin natin ang early church na dumadating sila sa pagkakataon ng buhay nila. They are doing only for the ministry, yet nawawala ang love. Kung gagawa ka, tatrabaho ka sa Panginoon, wag mong kalimutan na may pagmamahal yung mga bagay na ginagawa mo sa Panginoon. Yung pagtugtog mo, do we still have pagmamahal?
I challenge you, brothers and sisters in Christ, take up the challenge of being an encourager. Be kind. Be kind to one another. Be loving to one another. Be forgiving to one another. As Christ loved the church. Abutin po natin ang isa. And in the end, gusto ko po i-summary sa 3 letter A lang para mas matandaan natin. It starts with adaptation. To adjust, to change, to hold fast. Kung meron kang gagawin ngayon, i-adapt mo lang. I-adapt mo lang. Just enjoy the process. May prosesong pinapadaanan sa iyo ang Panginoon. Just enjoy the process. New things every day. New things every day sa Panginoon. Enjoy the process. And I'm saying this also to myself. Enjoy the process. New things every day. Enjoy the process. Magpakatatag tayo sa ating pag-asa, sabi ng verse, at huwag nang mag-alinlangan pa sapagkat tapat ang nangako sa atin. Pangalawang letter A, sabi natin kanina, adaptation. It continues with pangalawang letter A, acceptance. We need to build bridges to others that brings into your life without regards to race. Bumuo po tayo ng isang tulay na mag-aabot po. Saan? Sa bawat isa po sa atin. Not bridging the walls. Maraming mga tao, because they've been hurt, they've been betrayed, ang ginagawa nila, they put walls sa kapwa-tao. No! We need to learn acceptance. We need to learn to love one another as Christ loved the church. Ano po sabi ng verse 24? Sikapin din natin gisingin ang damdamin ng bawat isa sa pagmamahal. Huwag po tayong magso. Huwag tayong magso ng hate sa puso ng mga kasama natin. They don't even know the person na kinukwento mo. They don't even know the person na, alam niyo po yun, sinisharean mo ng kung ano-ano. No! Stop! We need to accept one another. And lastly, na letter A, it increases with what? With acceleration. Encouraging and being encouraged to greater growth. Magpapalakasan tayo sapagkat dito po tayo tinawag ng Panginoon. Hindi ko po alam kung ano yung ating mga sitwasyon sa harapan ng Panginoon. Before you go in this place, hindi natin alam kung ano yung battles sa atin. But I want you to be reminded by the Word of God that even Jesus, nakaranas po siya ng mga painful moment. And hurts is part of what? It is a part of spiritual acceleration. Problem is part of spiritual acceleration. It's part of your growth. Difficult circumstances is part of our spiritual acceleration. Sometimes, hindi natin gusto kung ano yung sitwasyon natin meron ngayon. But when you are in that moment, I want you to be encouraged by the Word of God na tuloy ka lang. Huwag kang mapagod magmahal. Huwag kang mapagod umunawa. Sapagkat yung pagkatawag ng Diyos sa bawat isa po sa atin ay pagkatawag na hindi pwedeng mawala sa iyo as son and daughter of Christ. Your calling is irrevocable. Your calling to the Lord, sa'yo lang ginawa, sa'yo lang tinawag, sa'yo lang binigay. Do our part, do our best na pwede nating maibigay sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa oras na ito, tatayo po tayong lahat sa presensya ng Panginoon. Let's continue to contemplate to the Word of God. Declaring this song, Lord, totoo, kahit kailan di ka nagkulang sa amin. Ikaw yung pag-asa namin. May mga pagkakataon na yung pag-asa ng bawat isa po sa amin nawawala. But today, God, we will keep on moving. Lord, we will keep on trusting you sa mga sitwasyon na meron po kami right now. Right now, habang ikaw ay nakayuko at nakapikit ang iyong mga mata, patuloy po nating alalahanin ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Hallelujah. The Lord wants you
na mapalakas sa umagang ito because yung kalakasan na meron ka ngayon ang gagamitin ng Panginoong instrumento para umabot sa iba. Hallelujah. Ora karabasi karabahay. The Lord is strengthening you today. Ora karabababahay. Be recharged. Be recharged. Si karabababahay. If you wanna cry out to the Lord, Lord, this is me. Eto ako ngayon, kapatid, sa pag-amin sa Panginoon, bibigyan ka ng Panginoon ng kalayaan na kailangan mo. Sa pag-amin sa Panginoon, Lord, nangangailangan ako ng lakas mula sa iyo. Palalakasin ka ng Panginoon. Lord, eto ngayon yung sitwasyon namin. Ikaw ay patuloy na tutulungan ng Diyos. Right now, kung nangangailangan ka ng tulong mula sa Panginoon. If you wanna lift up your hands to the Lord, pwede mong itaas ang kamay na, Lord, this is the tanda, Panginoon, that I surrender my life to you. Ito yung tanda, Panginoon, that I give my life to you once again. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kung ang Panginoon po yung tanging buhay mo, gawin mo po itong awit na ito nang may pagsamba sa Panginoon. Ora karabasi karabahan. Panatag na kahit kailan, Panginoon. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging lahat na nakaranas sa biyaya mula sa Panginoon. Ora karabasi karabahay. Sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon kaya di kay sasambahin. Kayaw ika'y sasambahin. Paligid man ay magdilim, Panginoon. Kapatid, sa oras na ito, may ginagawa ang Panginoon sa iyong sitwasyon. Kung nais mong lumuhod sa Panginoon, pwede kang lumuhod sa Diyos. Hallelujah. Ora karabasi karab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 ahay. Lord, nangangailangan ako ng tulong mula sa iyo. Nangangailangan kami, Panginoon. Ora karabababahay. Biyaya mo sa akin laging laan. Pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako kahit kailan, Panginoon. Tapat ka sa buhay ng bawat isa po sa amin. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Pinapalakas ka ng Diyos sa oras na ito. Ora karabasi karababababahay. Ora karab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 ahay. Ora karabasi karababababahay. Sino man, Panginoon, ang dumadanas sa oras na ito ng sakit at karamdaman, physical man o spiritual, in the mighty name of Jesus, oh God, there's gonna be healing right now. Ora karabasi karababahay. We break every chain. We break every chain in the life of your people right now, oh God. Ora karabasi karababahay. Ora karababahay. Church, hallelujah. Continue to seek the face of the Lord this morning. The God that we serve is faithful. The God who promises is faithful. He will do whatever He promises. He will do ano man ang pinangako ng Panginoon sa buhay mo. Just keep on moving. Hallelujah. Run the good run of race. For He is faithful to your life. Si karababababababahay. Ora karabashe karabababababahay. Pinapalakas ka ng Panginoon sa umagang ito. Ora karababasi karabababahay. Kahit kailan, Panginoon, di ka nagkulang sa buhay ng bawat isa po sa amin. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin laging laan.
ako ay ganito. Walang katapusan ang pagmamahal mo. Walang pinipili ang puso. Kahit kailan, kahit kailan, Di ka nagkulang. Patuloy mo sa akin laging laan. The Lord understands and the Lord cares. Sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako kahit kailan. Kahit kailan, di ka nakulang. Yaya mo sa akin laging laan. Ang pag-ibig mo, Panginoon, sa akin walang hanggan. Hinibig mo ako noon paman. I'll give you a second to pray for one another. Pwede po bang abutin mo yung kamay ng katabi mo? I'll give you a second to pray for one another. Bago yan pumunta sa lugar na ito, hindi mo alam ang kanyang sitwasyon, pero malaki ang magagawa ng panalangin mo sa kanya. Malaki ang magagawa ng panalangin mo sa Kanya. Ilapit mo siya sa Panginoon. And as you pray for him or for her, the Lord is doing something. May ginagawa ang Panginoon. For the God that we serve is faithful. He remains faithful sa buhay ng bawat isa. Ora karabasi karababa. Those, O God, who have illnesses and sicknesses, today there's gonna be healing. Those who are in need, Lord, financially, Lord, there's gonna be breakthrough right now. Those who are weary, Panginoon, I pray, Panginoon, that you are going to give patience, O God, perseverance, Lord, sa kanyang buhay. Those who are in pain, Lord, there's gonna be healing emotionally right now. Continue, Lord, to strengthen your people. Continue to strengthen your people today, Lord. Palakasin mo ang bawat isa, Lord. And today, O God, naniniwala kami, Panginoon, na yung panalangin namin sa oras na ito ay narinig mo. At ikaw ay kumikilos, gumagawa, Panginoon, right now. Because every time, Panginoon, you answer our prayer, Lord God, your name be honored and glorified in the mighty name of Jesus. Lord, every time na mga may answered prayer kami, walang ibang pangalan na paparangalan maliban sa pangalan mo, aming Panginoon. And right now, O God, may your name be honored. Hallelujah. Through the answered prayer that we have right now, we are declaring, Lord God, this is our declaration. This is our declaration that we are more than conquerors. Hallelujah. The Lord is here. The Lord is here. Ora kara ba 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 bahay. Ora kara ba 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 bahay. Ora kara ba si kara ba bahay. Hallelujah. Ora kara ra 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 hay. Oh, hallelujah. Oh, let's all lift up our hands to Jesus. Lift up our hands to Jesus. Kasabay ng pagtaas ng kamay. Ang pagtaas ng puso sa Panginoon. Sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Kahit kailan. Kahit kailan. Di ka nagkulang. Biyaya mo sa akin lagi. Salamat sa mayamang biyaya, Panginoon. Pag-ibig mo sa akin walang hanggan. Inibig mo ako noon. Inibig mo kami, Panginoon. Inibig mo ako Oh, we bless your name, noon. Jesus.
We thank you, Lord God. Inibig mo ako noon pa man. Let's all lift up our hands to the Lord and let us receive the prayer of blessing. The Lord bless you. The Lord keep you. I receive. May His face shine upon you. I receive. The Lord bless the work of your hands. I receive. The Lord give you hope, I receive. peace, I receive. love, and joy. I receive. In the mighty name of Jesus. And everybody say aloud, Amen. Amen and amen. Kung nakaabot po kayo sa dulo ng preaching po na ito, nais po namin kayong pasalamatan na nagmumula sa aming mga puso sa inyo pong pagsuporta at pakikinig ng salita ng Panginoon na handog po sa inyo ng Light Church May Kawayan. Truly indeed, that through this platform po, marami na po tayong naabot sa paanan ng Panginoon for His glory and for His honor. Pwede po tayong manood ng ating po mga live stream. Meron po tayong worship Sunday services po every Sunday. That is 10:30 a.m., 1 p.m. for the youth, 4 p.m., 7 p.m., and 11 p.m. po. Philippine time po yan. Maraming salamat po ulit sa inyong time. At sa susunod po na ating po mga preachings, patuloy po nating suportahan. Maraming salamat po and shine for Jesus.